sabi ni Rambo Talabong, no? Oh, because most of Marcos vloggers came from the poor, a lot of them could only afford to finish high school. Hindi ba mas nakakahiya kayo, mainstream media, na itong mga vloggers na to na sinasabi ninyong hindi nakapagtapos ng college at high school graduate lang ay mas pinaniniwalaan ng mga tao? Hindi ba nakakahiya sa inyo yun? So kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, no? So kung napansin nyo po, pasensya na rin po sana na 3 araw po akong hindi nakagawa po ng video, ng content dito sa aking munting channel. Dahil nga po, sa nakikita nyo po ngayon is, andito ako ngayon sa bahay ko sa Maynila. So syempre, siguro ang iba po sa inyo is alam na yung negosyo ko po talaga is nasa Iloilo. So syempre, bago po ako umuwi ng Maynila, kailangan ko munang plansyahin or ayusin yung may iwanan ko doon. So kaya ganun, 3 araw ako hindi nakapag-vlog. So sana po maintindihan nyo po yung sitwasyon ko po noong mga nakarang araw. At ito na nga po mga kababayan, dahil nga po sa sobrang busy ko po is hindi ko po nagawa ng content itong si Rambo Talabong. So hindi nakakakilala kay Rambo Talabong, isa po siyang reporter ng Rappler, yung basura at napakawalang kwentang Rappler. So ito po siya. So hindi nakakakilala sa kanya at maririnig nyo lang po yung pangalan niya sa una. Syempre, ang unang impresyon natin, Rambo. Diba? Ang alam ko, pag Rambo yung pangalan, brusko. Malaki yung katawan, mukhang mambubugbog. Ito, patpatin pala. sorry. Ito. Well, ito na nga mga kababayan, no? Hindi matanggap ng Rappler, especially itong si Rambo Talabong, na malaki ang chance na magkaroon ng access ang mga vloggers sa Malacanang. At dahil nga po dito, is gumawa po ng paraan itong Rappler, especially itong si Rambo Talabong, para makakuha ng information sa grupo namin, sa UVIP, sa United Vloggers Influencers of the Philippines. So ako po is proud member po ako ng UVIP po, no. So ito lang, no, bago tayo mag-continue, no. So marami po kasi nagsasabi na bakit hindi na lang ako mag-focus sa pagva-vlog. Kasi ito lang, maraming salamat po sa mga nag-PPM sa akin tsaka sa mga nagko-comment na naniniwala po sa kakayahan po ng inyong lingkod na kung magfo-focus ako sa pagva-vlog is sa tingin nila is malayo yung mararating ng channel po na to. Yun nga lang po, nakapag-decide na po ako talaga na magiging secondary ko lang po talagang priority ang pagbablog. So actually, 1 week ko itong pinag-isipan kung kaya ko bang isakripisyo yung mga negosyo ko sa probinsya para mag full time sa pagbablog. And then nakapag-decide po ako talaga na magiging secondary priority ko na lang po yung pagbablog. So focus po ako sa aking negosyo. So pero kahit po ganun is nagpapasalamat po ako sa inyo sa mga tao naniniwala po sa akin. So ito na nga po mga kababayan, gumawa talaga ng effort at nagkaroon pa talaga ng insider itong Rappler, especially si Rambo Talabong, para matiktikan yung plano ng UVIP. Okay. Pero ito, no, bago tayo mag-continue, no, dito ako nababad trip kay Talabong eh. Dito sa tweet ng reporter ng Rappler na si Rambo Talabong, dito po is minamaliit, nag-cherry pick, at pwede ko pong sabihin na sinisiraan niya po ang mga vloggers. Ito minamalit niya masyado yung mga vlogger eh. Ito, sabi ni Rambo Talabong, no, because most of Marcos vloggers came from the poor, a lot of them could only afford to finish high school. They did not learn, research, or go deep into the country's history, making them vulnerable to disinformation before becoming disinformers themselves. Okay. So, ang gustong palabasin dito ni Rambo Talabong na karamihan daw sa mga Marcos vlogger ay galing daw po sa mga mahihirap na pamilya. At ang kaya lang naman ng kanilang pera ay makapagtapos lang sila sa high school. Kita mo, di ba, na anak ko, ewan ko sa inyo Rambo Talabong, ewan ko sa inyo Rappler, o ito paano? At dahil nga po sa high school lang daw po ang natapos ng karamihan sa mga Marcos vlogger, ay hindi daw sila marunong mag-research tungkol sa history. At ang binabanggit nila dito sa tingin ko, yung tungkol sa mga Marcoses. O ito, no, ewan ko sa inyo. Ako kasi mga ka-Streetwise, no, naniniwala kasi ako sa kasabihan na the history is written by the victors. Ilang beses ko nang sinabi yan, kung sino ang nananalo sa isang gera, sila po ang nagsusulat ng history. Well,
noong natalo ang mga Marcos noong 1986 dahil sa EDSA Revolution na bulok at nanalo itong mga Dilawan. Well, syempre, dahil nga po nanalo ang kultong Dilaw noong 1986, sila ang magsusulat ng history. Well, ako mga kababayan, ang history po, bago ako maniwala sa history is, tinitingnan ko muna kung sino yung nagsulat at saka tinitingnan ko rin po talaga kung ano po yung developments. So ano ba yung developments? Di ba? Hanggang ngayon, walang final conviction ang mga Marcos na sila ay magdanakaw. Ay, pero by the way, nabanggit ko na po dati yan. So ang pinupunto ko lang po kasi dito mga kababayan, pagdating po dito ngayon sa BBM presidency, talagang sa tingin ko lang, no, talagang magkakaroon talaga ng malaking giyera ang vloggers versus sa mainstream media. Na syempre ako naniniwala naman ako na may mga vloggers naman talaga na ginagawa lang itong mga ganitong klaseng mga bagay na nagiging Bongbong Marcos supporter para kumita ng pera. Hindi ko po talaga inaalis 'yun. May mga vlogger po talaga na hindi nagre-research. Totoo 'yun. Agree ako doon. Pero yung sa akin lang po kasi mga kababayan, bakit hindi kaya subukan ng Rappler na kausapin yung mga vlogger na nagre-research? Bakit kaya hindi kaya kausapin ng mga Rappler yung mga vlogger na mahusay? Actually, andyan si Sangkay Janjan, andyan si TP, di ba si Thinking Pinoy, andyan si Coach Jarrett. At ako mga kababayan, hindi sa pagmamalaki pag ako, sinoplak ako ng Rappler, kaya ko silang sagutin. Lahat ng mga vlog ko based on research. Lahat ng mga vlog ko talagang pinaghihirapan ko talagang basahin yung mga court decision. At ako rin po mga kababayan, hindi po ako nagva-vlog para lang may content. Nagva-vlog po ako, talagang binabasa ko po talaga, talagang nagre-research po ako talaga. So ito kasing problema, no? Ito yung problema sa Rappler, ito ang problema sa mainstream media. Masyado kayong nag-cherry pick. Well, ito nga no, so ito nga yung punto. Hindi ba mas nakakahiya kayo, mainstream media, na itong mga vloggers na to, na sinasabi ninyong hindi nakapagtapos ng college at high school graduate lang, ay mas pinaniniwalaan ng mga tao? Hindi ba nakakaya sa inyo yun? Especially sa iyo, Rambo Talabong. Di ba ikaw graduate ka ng journalism, graduate ka ng mass communication, pagkatapos ngayon tinatalo ka ngayon ng mga high school graduate? Ito no, so ito. Panoorin natin tong video na to ni Rambo Talabong na talagang gumawa siya ng paraan para magkaroon ng info sa loob po ng UVIP. So ito panoorin natin. Ito balak pumasok ng mga Marcos vloggers sa Malacanang. Bumuo sila ng isang grupo, ang United Vloggers and Influencers of the Philippines o UVIP. Ang UVIP ay binubuo ng mga 30 na Marcos vloggers. Pinapangunahan ito ng mga star vloggers na si Jared Pulido o si Coach Jared at saka ni John Anthony Haboya o si Sangkay Janjan. Kung pagsasama-samahin ng kanilang mga subscribers, basta Haboya at saka Pulido, talagang malakas yan. Sige, continue tayo. Tawa ko sa mukha ni Rambo, no? abot ito ng 2.3 million. Lahat sila pro Marcos. Nalaman namin na kumukuha na sila ng accreditation sa Securities and Exchange Commission. Gumagawa na rin sila ng Constitution, Code of Ethics at saka bylaws. Ito ay mga dokumento na magpapataas ng tsansa na ma-accredit sila para makapag-cover sa Malacanang. Sino ang nagbigay ng ideya sa kanila para simulan itong grupong ito? Ang incoming press secretary na si Trixie Cruz Angeles na isang vlogger din. Kita nyo yung pagmi-mislead ni Rambo Talabong, no? Actually ako no, nasa loob ako ng UVIP. At ang alam ko, walang kinalaman dito si Attorney Trixie sa ginagawa namin na pagkuha po ng SEC. Ang alam ko talaga wala. Well, hindi ko alam kung sinong insider nito ni Talabong, pero para sa akin, ang pagkakaalam ko talaga, walang kinalaman si Attorney Trixie dito. Okay? Kung meron man, so pwede nyo kong i-correct, di ba? Sa mga kasama ko taga UVIP, pero ang alam ko talaga wala. At ito yung problema kasi dito sa mga mainstream media na to. Masyado nilang ina-highlight yung pagiging vlogger lang ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Di ba? Si Attorney Trixie, vlogger lang yan. Well, hindi lang siya vlogger. Abogado din siya. Di ba parang ganun lang din naman yun? Di ba? Parang si Rambo Talabong din. Di ba? Si Rambo Talabong, pwedeng maging journalist, pwedeng maging reporter. At the same time, pwede rin siya maging hairstylist. Di ba? Parang ganun lang din yun. So wag niyo masyadong ina-highlight yung pagiging vlogger ni Attorney Trixie dahil parang katulad ko lang din po yan. Ako kahit gusto ko mag-focus sa pagbablog pero nagiging secondary priority ko lang yung pagbablog. So hindi niyo ko pwedeng sabihin na vlogger lang ako. So sana nagigets nyo lang ng mga kababayan, no? So sige, continue tayo. Mga miyembro ng UVIP na nakausap ng Rappler
Para raw makapasok sila ng Malacanang, sila ay magiging professional. Tutularan nila ang mga reporter na ilang taon na nilang sinisiraan. Isa sa mga nakasaad. So dito ako medyo na bullshit kay Rambo Talabong, no? So tutularan daw namin yung mga reporter na matagal na namin sinisiraan. Mga kababayan, no? Ako personally, hindi ko tutularan yung mga reporter na mga bias at saka mga manloloko ng mga tao. Ako dun ako sa katotohanan. Ito lang kasi pinupunto ko, no? Kung ang mga Marcos ay totoong guilty, na totoong merong verdict ng Supreme Court na sila ay magnanakaw sa loob ng 36 years, hindi ako magiging pro-Marcos. O, ito ang problema ngayon sa mainstream media, no? Sa loob ng 36 years, wala namang final conviction ng mga Marcos, pero bakit sinasabi ninyong magnanakaw? O, sino ngayon yung sinungaling sa atin? Sino ngayon yung bias? Actually, mga kababayan, lahat naman ng tao merong biases. Pero yun nga po, no? Kung yung pinaniniwalaan nating bias ay hindi na po tumutugma doon sa developments, kailangan na po natin magbago ng paniniwala. Ito lang yung pinakatanong ko sa iyo, Rambo Talabong, no? Kung totoo magnanakaw ang mga Marcos, actually sinagot mo na yan, pero bullshit yung sagot mo doon. O, kung totoo magnanakaw ang mga Marcos, ipakulong mo. Sa loob ng 36 years, hindi nyo mapakulong. Tapos ngayon, gusto nyo maniwala ang mga tao sa narrative ninyo? That's bullshit. At lilinawin ko lang, no, ayokong gayahin ang mga journalist. Ako, vlogger ako. Pero hindi ko gagayahin yung mga journalist. Especially kung naloloko lang sila ng mga tao at saka puro basura lang naman. Actually ako, hindi ko pwedeng sabihin basura yung mga content ko dahil ako nagbabasa ako ng court decision, nagre-research ako. Hindi ako katulad ng mga journalist at hindi ako katulad ng mga ibang vlogger dyan. Okay? Siguro, sige, continue tayo. Talabong. Code of Ethics, dapat wala silang bias. Sabi ng isang vlogger na nakausap ko, alam naman daw nila na lahat sila ay BBM supporters. Pero kung makapasok sila ng Malacanang, sa kanilang mga ulat, wala silang papanigan. Parang mga reporters. Pinagbasehan daw nila ang Code of Ethics ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Sa ilalim nito, ang mga broadcaster ay dapat walang pinapanigan, dapat sinisigurong tama ang kanilang sinasabi, at dapat hindi naninira lamang. Mga bagay na nilalabag ng mga pro-Marcos vloggers. Ano? Sasagutin pa ba natin to? Di ba ito rin yung nilalabag ng Rappler? Di ba nagbabalita kayo ng walang basihan at yung sinasabi ninyong basihan ng mga court decision is binabaliktad ninyo? Kayo nga mismo lumalabag dito sa mismong panuntunan ng KBP. Di ba puro paninira? Ang ko bobo talaga itong mga to, no? O sige na siguro. Ano na, napakawalang kwentang reporting nito ni hindi Talabong. O sige po. So yun lang po, no. So pasensya na po mga kababayan, no. So ngayon po medyo busy lang po ako. Pero habang nasa Maynila po ako, gagawa po ako ng mga contents at siguro po makakapag-live po ako sa labas habang nandito po ako sa Maynila, no. So thank you po, maraming salamat po sa inyo lahat. So kung ano po masasabi niyo po sa content po natin ngayon, paki-comment lang po sa baba at pinabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto.